Good day. So our topic now is how the formulas on annuity were derived. So ito yung mga formulas natin. The future value is equal to F equals 1. Again, so the future value is equal to R times 1 plus J raised to N minus 1 over J. So if we want to find the present value given the future value amount, so we can use this. So present value is equal to F over 1 plus J raised to N. Or we can use the other one if future value is not given but the regular payment is given, yung R. So we can derive or we can solve for the present value. So P is equal to R times 1 minus 1 plus J raised to negative N over J. So ngayon ang tanong natin how these formulas were derived. Illustration. Suppose Mrs. Remoto would like to save 3,000 at the end of each month for 6 months in a fund that gives 9% compounded monthly. So how much is the amount of future value of her savings after 6 months? So mapansin natin, ito yung mga payment niya. So 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. So 6 na 3,000 kasi 6 months. At yung pinakauna niyang 3,000, ayan yung nakikita niyo rito. Yung pinakauna niyang 3,000 ay may interest na ganito. So bali, magkano ang naging value nung pinakaunang payment niya na 3,000? So bali, ang naging value niya is equal to 3,114.20. And then yung pangalawang hulog niya, ito yung second deposit. Ayan. O second savings niya na 3,000. So bali mas mababa ng konti yung kanyang interest o yung kanyang future value kasi this is only equal to 3,091.018. Yung pangatlo naman, so parang ina-apply natin dito ang compound interest. So that is 3,068.008. And then yung pang-apat na payment niya ay ito na 3,045.169. Yung panglima na hulog niya is may interest pa rin yan kasi dumaan na yung isang taon. So di ba, kung naghulog siya ng end of the 5th month, so sa end of the 6th month may interest na siya. That's why hindi na siya 3,000 lang. So it is 3,022. Ayan, 3,022.50. Ayan, pare-parehasin natin yung decimal places. And then yung pinakahuling payment niya still 3,000 pa rin. Bakit? Kasi magi-interest lang yan siya dito sa pang-7 na payment. O pang-7 na buwan. Kasi hanggang 6 payment lang ang according sa ating problem. So ang total niyan is equal to 18,000 340.89. Yan. So, but actually, yung naihulog lang ni Mrs. Remoto is just 18,000. So, bali dito, meron siyang tinubo na 340.89 as the interest. So, ngayon, anong silbi ng ginawa natin? Ito, babalikan natin yung 18,340.89 na yun mamaya. So, ngayon, gamitan natin ang symbol. Sa symbol natin, so this is 3,000, di ba? Pangalawa dito ay 3,000, or sabihin natin that 3,000 is this is the regular payment denoted by R. So, ito ay R. So, itong pangalawa ay R, and then this is 1 plus J raised to 1. So, ito ay R, then this is 1 plus J raised to 2.
Then pangatlo, R, that is 1 plus J raised to 3. Then itong pang-apat, 1 plus J raised to 4. And yung panglima is equal to 1 plus J raised to, sabihin natin, this is n minus 1 because our n is equal to 6 and this is only 5. Okay? So, paano na-derive yung formula na, dito natin tuloy. So, paano na-derive yung formula na F is equal to 1 or R times 1 plus J raised to n minus 1 over J. So, yan yung ating formula of finding the future value. So, if we add all the future values kanina doon sa previous slide natin. So, we will have F is equal to R, and then we have R times 1 plus J raised to 1, and then we have R times 1 plus J raised to 2, then may raised to 3, then up to the last, ang pinakahuli natin is R times 1 plus J raised to n minus 1. So, but if we multiply both sides by 1 plus J, because we can use multiplication property of equality for the equation, then the result now is equal to R times 1 plus J raised to 1. Itong start natin because of the factor 1 plus J or the multiplier 1 plus J. Then this is R, then times 1 plus J raised to 2, and so on. Ang second to the last natin is R times 1 plus J raised to n minus 1. And then, syempre, since ito yung ating multiplier 1 plus J, ang last natin is R times 1 plus J raised to n. So, ngayon, if we subtract the two equation, so F times 1 plus J minus F, so itong dalawang to i-minus natin, then it is equal, and their corresponding right side, so this is para itong dalawang to ay i-minus natin, so di ba ang matitira dyan ay R times 1 plus J raised to n, and then minus, kasi makakancel na to, cancel, pag minus natin hanggang dito, tapos matitira ay minus R na lang. Hindi ko na lang siya nire-write kasi mahaba. And now, by factoring both sides, or factoring both sides, so we have F is equal to, gamitan natin ng bracket, 1 plus J, ayan, minus 1. Ayan. Yun yung sa left side natin. And sa right side, common factor is R. And we have 1 plus J raised to n minus 1. Okay? And dito sa left side, you can see that we can combine like term. Kasi yung 1 pwedeng i-minus natin. Then, ang right side natin still 1 plus J raised to n minus 1 pa rin siya. And yung left side is only 1 Fj na lang. Then, this is R. Then, times, pwede natin baguhin yung mga symbol. Grouping symbol. And now, by dividing J both sides, yan. So, we can cancel this J, and then F is equal to R times 1 plus J raised to n minus 1 over J. So, that's why we will have this formula. Yan. So, since ito na yung formula natin, doon sa problem kay Mrs. Remoto before, so, di ba, nakuha nating sum doon, ang nakuha nating F doon is equal to 18,340.89. So, if you remember, but we manually solve that F by adding the amount obtained every payment, di ba? Yung first payment, second payment, up to the last payment. But this time, we will use this formula and we will test if
we can obtain the same value of 18,340.89. Or merong konting difference. Okay lang naman na may konting difference. Basta hindi malayo. So, using yung given kanina. So, di ba ang R natin doon kay Mrs. Remoto is 3,000. And 9% yun. Di ba? 9% ang kanyang interest. So, 9% compounded monthly. So, bali, ang R doon is equal to 9% and yung kanyang M is equal to 12. But, yung T natin, this is only 6 months, kaya ang T doon ay equal to 6 months. But, pag sinabing kasi T ay dapat per year. So, that is, that will be converted to 1/2 year. So, ngayon, yung kanyang TM, ang TM natin sa formula is equal to 12 times 1/2 or 6 na lang. So, ngayon, ilalagay na natin dito. So, kunin pala muna natin yung J kasi ang J is R over M. So, that is 0.09 divided by 12 is equal to 0.0075. So, 0.0075. So, ilalagay natin dito yung sa formula na to. Ayan. 1.0075 raised to n. That is 6 minus 1. And then 0.0075. So, we have this 3,000. 1.0075. 1.0075 raised to 6 minus 1 is equal to 0.0458 divided by 0.0075, and then will give us this value 6.113631,347. So multiplying it with 3,000, so that is 18,340.89. So, pansin nyo, it's the same. Yung manual computation natin kanina na nag-add tayo ng ng 6 na months, ganun din ang makukuha natin if we use the formula. Okay. So, now, we will now obtain the formula in finding the present value. So, alam naman natin yung present value, yun yung value na wala pang kasamang interest. So, makikita dito sa illustration natin na pabalik na yung paglalagay natin ng ng payment at saka ng kanyang rate. So, nagkaroon tayo ng negative exponent dito kasi ang katumbas dito ay dinidivide natin sa 1.0075 siya. Kaya lang, magkakaiba sila ng time, kaya magkakaiba sila ng exponent na negative. So, if you remember, doon sa ating compound interest, di ba, we have this, so 1 plus j raised to t or 1 plus r na lang. So, 1 plus r raised to t. And then, if we want to find the present value, di ba, we can just divide it by 1 plus r raised to t, and then we will find the present value. So, in this case, so ito yung illustration ng present value of simple ordinary annuity or annuity. So, ang kanyang illustration dito ay ganito. So, bali, ang present value ng first payment natin is yung R divided by 1 plus J. Kasi 1 plus J raised to 1. So, hindi na ilalagay yung 1. Sa pangalawa naman, this is R over 1 plus J raised to 2. So, ito ay katumbas din lang ng R times 1 plus J raised to negative 1. Ito, katumbas din lang to ng R times 1 plus J raised to negative 2. And yung pinakahuli dito, hindi ko nasusulat lahat.
So, P is equal to 1 over 1 plus J raised to N. Bali kasi, bakit N? Kasi, pare silang 6. Yan. Katumbas din lang siya ng R times 1 plus J raised to negative N. So, ngayon, yung present value natin, the sum of all the present value is D. So, we have R over 1 plus J, yung pinakauna natin. Pangalawa, R over 1 plus J squared. And then, yung last natin is R over 1 plus J raised to N. So, ngayon, kung i-divide natin both sides by 1 plus J, so may changes na mangyayari din sa right side. Bali, mag-start siya dito sa R over 1 plus J squared. And then, ang pinaka second to the last niya, yung R over 1 plus J raised to N. Tapos, yung pinaka last niya pa ay R over 1 plus J raised to N plus 1. N plus 1 to. So, ngayon, kung i-subtract natin, subtract natin yung P at saka yung P over 1 plus J. So, yung nasa right side, bali makakancel itong mga to. So, ang matitira ay R over 1 plus J, then minus R over 1 plus J raised to N plus 1. Yun ang pinakauli. So, by factoring, ipapactor ko yung mga common factor, like for example, yung P sa left side. So, pwede ko na siya i-factor and I will get this. So, 1 minus 1 over 1 plus J. Pagka yung P ay aking pinactor out. So, yung R naman, kung i-factor out ka from the left side, from the right side, so ito ay magiging 1, ang factor pala dito, ang pinaka greatest common factor is R over 1 plus J. So, ito ay magiging 1, yun na yung ano niya, di ba? Kung i-distribute natin, babalik tayo dito. And then, minus, this is 1 over 1 plus J raised to N. Kasi kung i-distribute natin, ito yung sagot dyan. Okay. So now, by finding the LCD dito, so pag kinuha natin ng LCD nito ay, di ba, this is 1 plus J, yung denominator, and then we have 1 plus J minus 1. Then dito naman sa kabila, we have R over 1 plus J, and I can use this, so 1 minus 1 plus J raised to negative N, yung negative exponent law. And simplifying further, so makikita nyo dito na pwedeng tanggalin na yung 1 minus 1, so magiging P equals J na lang, yung hindi pala siya gagamitan ng equal, so it is not correct to use that equal. So this is J over 1 plus J. Yan. And then on the left side, we have R times over 1 plus J, and then times 1 minus 1 plus J raised to negative N. So, by multiplying yung reciprocal nito, yung 1 plus J over J, para makancel na natin itong kabila. So, 1 plus J over J, para makancel ito, at masolve natin yung P. So, ibig sabihin, P na lang yung nasa left side, at yung nasa right side, ito kasi 1 plus J, pwedeng cancelin natin dito. So, ang natira na lang ay R, and then we have 1 minus 1 plus J raised to negative N over J. So, ganito na-obtain yung ating present value. And, if you remember, ganito yung ating pagkuha ng present value doon sa compound interest. So, di ba may isa rin tayong formula na F over 1 plus J
raised to n. So, pwedeng ito rin yung ating gamitin to find the present value. So, ganito natin na-obtain yung mga formula or na-derive ang mga formula in annuity. So, thank you for watching the video. I hope na marami kayong natutunan, and on our next video, we'll discuss about general ordinary annuity.